Nakakatatlong batch na ang Bureau of Internal Revenue o BIR ng pagsasampa ng reklamo laban sa mga individual at kumpanyang idinawit sa flood control scandal. Ang pinakabago nilang sinampahan ng reklamong tax evasion ang may-ari ng SYMS Construction na si Sally Santos at I'm Construction na parehong nakakurba ng proyekto sa flood control sa Bulacan. Ang mga tax records ng campaign donor na si Senator Chis Escudero sisilipin na rin ng BIR. Si Margot Gonzalez sa report. Ang may-ari ng Sims Construction na si Sally Santos at IM Construction ang hinahabol naman ngayon ng Bureau of Internal Revenue o BIR dahil sa tax evasion. Sa ikatlang batch ng filing, sinampahan sila ng BIR sa pangunguna ni Internal Revenue Commissioner Charlito Mendoza ng 13.8 million tax evasion complaints sa Department of Justice. Ayon kay Mendoza, 6.4 million pesos ang kabuang tax liability ni Santos pati sa hindi nito binayarang buwis sa first at second quarter ng kasalukuyang taon. Habang ang IM Construction umabot sa 7.4 million pesos ang hindi binayarang buwis sa fourth quarter ng taong 2024. Maliban sa tax evasion, sinampahan din sila ng isa pang reklamo kaugnay ng hindi nila pagbibigay ng tamang impormasyon sa tax declaration. Nagdeklara daw sila ng construction cost para makakuha ng deduction sa kanilang buwis. Ang kaso, ang idineklara nilang flood control project sa Bulacan, multo pala. Nag-file po siya ng tax return sa Bureau of Internal Revenue at nagdeklara ng deductions or construction cost. Subalit, since wala naman pong aktual na proyekto na nagawa, di ibig sabihin fictitious itong deductions, non-existent. At ito po ay ginawa lamang para maiwasan ang pagbabayad ng tamang buwis. Ayon kay Commissioner Mendoza, maaring madagdagan pa ang maifa-file nilang reklamo laban sa dalawang kumpanya kung mapapatunayang hindi rin sila nagbayad ng tamang buwis sa iba pa nilang hinawakang proyekto. Maliban sa posible silang makakasuhan at makulong ng hanggang 10 taon kapag napatunayan silang may sala, pagbabayarin din sila ng hindi nila nabayarang buwis depende sa magiging desisyon ng korte. Ang kanilang tuloy-tuloy na operasyon maaari ding maapektuhan. So far as the BIR is concerned, hindi naman na po sila makakakuha ng tax clearance din. So hindi na rin po sila makakapagpatuloy. Ngayon yung revocation po ng kanilang registration, kung sila ay halimbawa nakarehistro bilang corporation sa SEC, yung cancellation po nun ay nasa poder ng ibang ahensya. Matatandaan naman ang mag-asawang Diskaya, mga Bulacan engineers na sina Henry Alcantara, Bryce Hernandez at JP Mendoza ang naunang sinampahan ng tax evasion ng BIR. Ayon kay Mendoza, nasa 12 reklamo na ang naisampa nila sa DOJ at nasa 8.8 billion pesos na anyang hinahabol nilang hindi nabayarang buwis. Posible ding marami pang personalidad ang pakakasuhan ng BIR basta raw may sapat na silang ebidensya laban sa kanila, kabilang nga dito sina Saldico at iba pang nadadawit sa flood control scandal. Maging ang campaign donor ni Senator Chis Escudero, sisilipin din ng BIR. Sinasabi niya na nagdeklara siya, nagbigay siya ng donation na 30 million pesos. Ibig sabihin, meron siyang asset na 30 million pesos na ibinigay niya. So, ibabangga naman po namin ito sa mga tax returns na isinampa niya. Kung yung bang ibinayad niyang buwis ay tumutugma doon sa asset na yon. Yun naman po ang anggulo na titingnan ng BIR. Para sa Diyos at Pilipinas Kumahal, Margot Gonzalez, SMNA News.